Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito, "Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan?" Sumagot si Jesus, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili." Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moses at ang turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsiupo. Ang mga Hudyo ay merong 613 batas. 613 laws. Kaya tinatanong sa kanya, ano po ang pinakauna? At sinagot sila ng Diyos. Ang ibigin mo ang Diyos, ang pangalawa ay ibigin mo ang iyong kapwa. Bakit mahalaga yung ibigin mo ang iyong kapwa? Dahil sinabi ng San Pablo, kung hindi mo kayang ibigin ang nakikita mo, nahihipo mo, nakakausap mo, hindi mo pwedeng sabihin iniibig mo ang Diyos na hindi mo nakikita. Nagsisinungaling ka kung sinasabi mong iniibig mo ang Diyos, pero yung sarili mong asawa, di mo kayang ibigin. Kaya nga, anong meron sa unang pagbasa? Dinidinig ng Diyos ang mga dayuhan, tayo yun. Hindi naman tayo taga dito. Ano po? Tayo ay mga dayo lamang. Dinidinig ng Diyos ang panalangin ng mga balo at mga ulila. Sino po yung mga balo? Namatay ang asawa. Sino yung ulila? Namatay ang magulang. Hindi po ba? Darating ang araw, lahat tayo ay magiging ulila. Dala ng pagtanda ng ating mga magulang, mamamatay sila, kaya magiging ulila tayo. Hindi po ba? Pagdating ng araw, yung mga may asawa, pag namatay ang asawa ninyo, salamat sa Diyos. Di ba, no? Sabi ng iba. Di ba ba, no? Ha? Ay magiging balo kayo. No? Kami, wala. Hindi naman kami magiging balo. Ano po? Mga minamahal na mga kapatid, pero pagtanda lang ba, nagiging ulila ang bata? Hindi. Dahil sa digmaan, maraming bata ang nagiging ulila. Dahil sa digmaan, maraming babae o lalaking nagiging balo. Hindi po ba? Yung pagkatapos ng pandemic, ang daming naging ulila. Ang daming naging balo. Dala ng pandemic, di po ba? Ano? Pero, ang magandang pagtunan ng pansin ay, may mga batang nagiging ulila, hindi dahil namatay ang magulang. Ang mga bata ay naging ulila dahil nangapit bahay ang magulang. Yan ang katotohanan. Naging ulila ka dahil pinili ng tatay mo ang kanyang kabit. Hindi po ba?
pinili ng nanay mo ang kanyang kabit. At ikaw, hindi mo malaman. Hindi mo malaman. Buhay sila, pero para kang ulila. Di po ba? Hindi lang dahil namatay, kundi dahil tinalikuran ang kanilang mga sinumpaan. Sabi nga na isang misis, napakahirap, Father. Nakatabi mo ang iyong mister, pero hindi kayo nag-uusap dahil alam mong meron siyang ibang pinupuntahan. Buhay siya, pero pakiramdam mo, balo ka. Di po ba? Mas masakit yun. Mas masakit yung nakikita mo, pero parang wala na kayong relasyon. Ano sabi sa unang pagbasa? Pag sila ay umiyak, pakikinggan ko sila. At lilipulin ko ang mga dahilan ng kanilang pagiging balo at ulila. Kaya dapat nagdadalawang isip yung nangangaliwa. Di po ba? Ano? Mananabi ako. Kasi yung iba, lumipat lang ng bansa, lumipat pa ng bahay. Di po ba? Yan ang malungkot na kwento. Di po ba? No, tabi ha, tabi. Bato-bato sa langit. Ano po? Ang tamaan ay buti nga. Di po ba? Ano? Yan ang katotohanan. Yan ang katotohanan. Sabi nga, nung naghihingalong babae dahil sa cancer, ano po? Sabi niya sa kanyang mister, may kasalanan ako. Sabi ni mister, alam ko, pero aminin mo. Tulad, mamamatay ka rin lang naman. Aminin mo. Ang alin? Nga sa 3 anak natin, yung pangit, anak mo sa labas. Ang pangit na bunso, aminin mo sa akin, anak mo yan sa labas. Iyak nang iyak si Mrs. Sabi ni Mister, sabihin mo na lang, pinapatawad na kita. Dahil pinilit siya ni Mister, sabi ni Mrs., patawarin mo ako. Yung bunso lang ang anak mo. Pag maganda, iyo. Pag pangit sa labas, diba? Ano ibig ko sabihin? Lalaki lang ba ang nangangaliwa? Marami ding babae, di po ba, anak? Pag sinabing balo, hindi lang naman misis, may mister din. Mga minamahal na mga kapatid, ano sinasabi sa pangalawang pagbasa? Nawa ang iyong pananampalataya ay nakikita sa iyong pamumuhay. Sa pamumuhay na punong-puno ng pagmamahal. Di po ba? Sa wikang English, to love is to order ourselves for the good of the other. Ang tunay na pag-ibig ay inaayos mo ang iyong sarili para sa ikabubuti ng iyong minamahal. Kaya kung ikaw ay tunay na umiibig, inaayos mo ang iyong buhay. Inaayos mo ang iyong pagkatao. Inaayos mo ang iyong pagtatrabaho. Inaayos mo lahat. Hindi katulad sa atin ngayon. Eleksyon. Ang dami tumatakbo sa barangay. Di po ba? No? Gusto niyang ayusin ang barangay. Hindi yung kwarto niya, hindi niya maayos. Di po ba? No? Ang hirap ng ganun. Di po ba? Ano? Grabe ang pangarap. Di po ba? Ano? Gustong ayusin ang barangay, yung kwarto, hindi maayos. Di po ba? Ano? Bakit ka tatakbo? Gusto ko pong tumulong. Gusto ko maglingkod. Sa bahay nga, hindi ka mautusan eh. Di ba? The dichotomy of what we hope and how we live our lives. Bago ako pumunta dito, mayroon isang ginang na umiiyak. Ang sabi niya, believe na believe ako, Father. 30 years kami, nag-celebrate kami ng wedding anniversary. Kaya lang, napag-alaman ko, may anak palang mister ko sa labas. Sabi ko sa kanya, anong gagawin ko? Di ba? May magagawa ba ako? Ha?
Pero pagkamisan, kailangan lang nilang may mapagsabihan, hindi po ba? Ano? Pero hindi yun, Father, ang malungkot. Ang bata ay 14 years old na. Ibig sabihin, halos kalahati na aming buhay mag-asawa, niloko niya ako. 14 years na niya ako niloloko. Ano ibig sabihin doon sa I love you for the last 14 years? Totoo ba yun? Di po ba? Napakadaling magbitaw ng magandang pananalita kung hindi ka nahuhuli ng iyong asawa. Di po ba, na? Yan ang malungkot na kwento, di po ba, na? Kaya pag panay ang I love you ng mister mo, kinakabahan ka. Di po ba? Yan ang tunay na kwento. Kaya parang mas totoo pag may aso at sinasabihin yung aso, I love you. Ano? Parang mas totoo yung pagsasabi na yun, ano? Kaysa sa mister, ano? Di ba ba, na? O kaya sa misis. Words have become cheap because we have failed to put into practice what we have said. Mga minamahal na mga kapatid, maiksi lang ang buhay. Ang misang ito ay misa ng pasasalamat. Pasasalamat dahil ang mga Katolikong Pinoy sa Abu Dhabi ay naging bahagi ng aking paglalakbay. Alam niyo namang na-stroke ako. Na kung saan sinabi ng doktor, he will not make it. He will not make it. Pero, narito ako ngayon. Pag tinignan ninyo yung pinost ko doon, merong 17,000 na nag-like. Hindi ko alam kung yung 17,000 nag-like dahil may sakit ako. Ano po? Yun lang hindi ko alam. Pero marami naman sa comment na nagsabing, pinagdadasal ka po namin. At marami sa inyo nakalagay doon, sa Abu Dhabi, sa Al Ain, sa Musapa, ang sabing nagdadasal. Nagdadasal at sabi, sana makabalik ka pa rin sa amin. O yan, nagpakita na ako. Hindi ba? Maraming salamat. Ano po? Pero ano ibig ko po mapagtuunan ng pansin? Maiksi lang ang buhay. Nung umaga, nagmisa ako. Nung 3:00, nagkasal ako. 5:00, nagmamaneho ako. 5:15, na-stroke ako. Ganun kabilis. Mabuti na lang wala sa highway. Kaya nakatabi pa ako. Pero, hindi ko na maimulat ang aking mata kasi umiikot ang itim ng aking mata. Sa maiksing sandali, nawala ang pakiramdam ng paa, ng hita, ng bewang, at sabi ko doon sa aking katabi, hindi ko alam kung nasaan ang aking kamay. Ganun kabilis. Pero, sa awa ng Diyos, na kung saan, sabi nga nila, mahina yan na 1 buwan sa ICU. Dinig ko pa rin yung pinag-uusapan nila. Hindi yung 1 buwan ako sa ICU. Ang kinakatakot ko, magkano kaya yun? Di ba? Hindi naman libre. Ganon talaga ang buhay. Nandun, hindi mo may galaw, hindi ka pwedeng lumunok. Mabuti nakapagsalita pa ako. Pero hindi ko na mamulat ang aking mata, nakakarinig pa ako. Kahit papaano, hindi ako nawala ng pag-asa. Nagbibiro pa rin ako. Sabi ko sa Diyos, Lord, hindi ko na magalaw ang aking katawan. Pag ni-rape ako dito, wala akong kalaban. Sabi ng mga kaibigan kong pari, hindi mo ba naramdaman na malapit ka na mamatay? Sabi ko, hindi naman. Kasi wala pa naman ako nakikitang kaluluwa, di ba? Kasi pag namamatay ka na daw, di ba, sinusundo ka ng mga kamag-anak mo. Wala naman. Ano po?
Ang pinakaano ay alas 2 na madaling araw, ililipat na ako sa ICU mula sa emergency room. Sabi nung nurse, "Father, kailangan niyo mag-diaper." Hindi ko may galaw ang aking bewang. How I wish I can say no. No? Lord, yung mga matagal ko lang tinatago, makikita na nila. You have to accept how God will humble you. Ang tanong nga ng iba bago ba ang brief mo? Baka may butas, di ba? No? Buti na lang, bago. Ang ibig ko sabihin, maraming taong nagplano sa araw na ito. Pero kagabi, di na sila nagising. Maraming taong nagplano para mamayang hapon, pero ngayong umaga, binawian na sila ng buhay. Huwag kayong masyadong kampante. Huwag niyong iisipin na makakalusot kayo sa inyong kalokohan. Alam ng Diyos yan. At kapag ang iyong anak ang naulila, ang iyong asawa ang naging balo, pag sila'y humingi, ano sabi sa unang pagbasa? Lilipulin ko kayo. My dear friends, my brothers and sisters, what is life without relationship? Sabi nga ni St. John of the Cross, in the twilight of our life, sa bawat pagluhod sa harapan ng Diyos, hindi tatanong ng Diyos magkano ang iyong pera. Hindi tatanong ng Diyos magkano ang iyong naipon. Hindi tatanong ng Diyos, nakarating ka ba sa Abu Dhabi? Hindi tatanong ng Diyos, ano ang iyong naabot? Itatanong lang ng Diyos ay, gaano kalaki ang pagmamahal ang iyong pinagkaloob. Hindi pinag-uusapan kung mayaman o mahirap. Hindi pinag-uusapan kung maganda o pangit. Hindi pinag-uusapan kung bata o matanda. Sapagkat ang lahat ay may kakanyahang mahalin ng Diyos ng buong puso, buong kalakasan, buong kaluluwa. Lahat ay may kakanyahang mahalin ang iyong kapwa. At ang una mong kapwa ay ang iyong pamilya. Mga minamahal na mga kapatid, sayang ang pagtawa, sayang ang pagkain ng masarap kung hindi tayo naging tapat. Inuulit ko, sayang ang pagiging masaya, sayang ang pagiging may pera, sayang ang pagiging kumakain ka ng masarap kung hindi tayo naging tapat. Di po ba? Kaya nga, yung salitang tapat, T-A-P-A-T, tapat. Pag binasa mo pabalik, tapat pa rin. Kahit saan mo tingnan, tapat. Tapat sa sinasabi ang kanyang ginagawa. Pag hindi ka tapat, ang tawag sa iyo ay tabingi. Pag hindi ka tapat, ang tawag sa iyo ay tabingi. Ang Tagalog ng salitang righteous ay hindi palaging tama. Ang Tagalog ng salitang righteous ay matuwid. Ikaw ay matuwid dahil ikaw ay tapat. Tapat saan? Sa iyong pagmamahal. Mga minamahal na mga kapatid, sabi nga ni Mother Teresa ng Calcutta, kung hindi mo kayang mahalin ang lahat, at least meron kang minamahal. Hindi po ba? Sapagkat mahirap namang humarap ka sa Diyos, tatanungin ka, wala kang masabing minahal ko yan, Lord. At madalas ko po itong sinasabi, kung hindi mo pa nasasabing ang hirap mong mahalin, baka hindi ka pa nagmamahal. Inuulit ko, kung hindi mo pa nasasabing ang hirap mong mahalin, baka hindi ka pa nagmamahal. Sapagkat ang pagmamahal ay hindi dahil maganda lang ang pakiramdam. Love is not just an emotion. Love is not just a description of God.
Love is not just a character of God. Love is the other name of God. That's why when we despise love, we despise God per se. Mahalin mo ako. Kaya nga po ang aking paanyaya, maiksi lang ang buhay. Huwag makakalimot. Kung hindi mo kaya magdulot ng saya, hari nawa hindi ka magdudulot ng kalungkutan. Kung hindi mo kayang magdulot ng kalusugan at kagalingan, hari nawa hindi ka dahilan ng karamdaman ng iba. Kung hindi mo kayang magdulot ng tawa, huwag kang magdudulot ng luha. Mga minamahal na mga kapatid, kung hindi mo kayang tumanggap, huwag kang magtataboy. Sapagkat kahit hindi ka maging mangibang bayan, ang lahat sa atin ay dayuhan lang sa lupang ibabaw. Inuulit ko, kahit hindi ka mangibang bayan, ang lahat tayo ay dayuhan lamang sa lupang ibabaw. Ang Diyos ay nagmahal noon, ang Diyos ay nagmamahal ngayon, bukas, ang Diyos ay patuloy na nagmamahal, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kung ano man ang iyong pinagdadaanan, daanan mo lang, lilipas din yan. At kung ayaw matuto ng iyong asawa, ayaw magbagong buhay, ngitian mo lang siya. Gandahan mo palagi ang ngiti. Huwag mo nang awayin. Alam na niya. Yung magandang ngiti. At sabihin mo, mamamatay ka rin. Nakikiraan lang tayo, makiraan tayo ng may pagmamahal. Amen. Baka tinatanong nyo, ano po ito? Gift certificate. PayPal blessing po mula sa Santo Papa. Ano po? Inayos ni Father Troy. Maraming salamat ha. Maraming salamat. Pahabol lang. Ano po? Habang ako'y nagbibigay ng komunyon kanina, naisip ko, bakit magulang lang? Bakit asawa lang? Bakit hindi buminanggit ang mga anak? Kung nga naman, ano? Ha? Kaya kayo naging, may mga anak kasi ang dahilan, kaya naging, sila rin ay naging ulila. Bakit? Pasaway yung anak eh. Di pa ba, anak? Dahil nagdulot kayo na sama ng loob sa inyong mga magulang, ulila na kayo. Di pa ba? Pinapaalala ko po sa inyo, mga kapatid, lalong-lalo na nandito sa Abu Dhabi, sa ibang bansa, na kayo magsabi sa inyong mga anak na nasa Pilipinas. Ano po? Na huwag silang pabupe-bupe. Na kayo dito, pangat palagi ang kinakain. Palagi na lang kayo pangatlong init, di ba, no? Para makatipid. Baka mali ang itinuturo ninyo. Ikalawa, sabihin nyo sa mga anak ninyo na tigilan yung kaiyak na humihingi na pambili ng iPhone 15. Di ba, mayroon ano? Sabi nyo, tumigil. Ha? Ipakita nyo, naka 3310 pa rin kayo hanggang ngayon. Wala pa kayo sa langit. Baka nakakalimot sila. Ano po? So, inuulit ko, Mr., Mrs., maging tapat, magulang, maging mapagmahal sa mga anak. Mga anak, huwag pasawayin. Marami ng problema ang inyong mga magulang, huwag nyo nang dagdagan. Hindi po ba? Ako na nagsasabi, ha? Huwag na kayong pasaway, huwag kayong dahilan ng kanilang karamdaman, ng kanilang mga pagluha, lalong-lalo na habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Ano po? Mga minamahal na mga kapatid, nakikiraan lang tayo. Anong magandang habilin? Pwede kang maglingkod
ng walang pagmamahal, pero hindi ka pwedeng magmahal nang hindi ka naglilingkod. Pwede kang magtrabaho sa Abu Dhabi na walang pagmamahal sa iyong pamilya. Pero kung ikaw ay nagmamahal, yayapusin mo ang kalungkutan sa Abu Dhabi dahil sa iyong pagmamahal. Pwede kang magtiis ng walang pagmamahal, pero hindi ka pwedeng magmahal nang hindi ka marunong magtiis. Pwede kang magbigay ng walang pagmamahal, pero kahit kailan, hindi ka pwedeng magmahal na hindi ka marunong magbigay. Patawarin niyo ako kung ako ay nagdulot ng luha, pero bigyan niyo akong pagkakataon, punasan ang luhang niyan. Maraming salamat sa pagmamahal.